Ito, natatandaan niyo po ito. Yan po yung dating pulis na si Arthur Las Cañas, kung di ako nagkakamali. Dating humarap na ito sa mga pagdinig sa Senado noong araw. Hindi pinakinggan hindi naniwala ang mga senador at hindi naniwala ang taong bayan sa kanyang mga sinasabi sa di umano merong mga extrajudicial killing sa Davao. Okay? At ito po, si Las Cañas ay isa ito sa mga testigo doon sa ipinail na kaso ng mga Pilipinong biktima diyan sa human rights violation before International Criminal Court. Kaya ko ito pinapakita, yung picture na ito, para lang ma-recall nyo. Kung di kakamali, dalawa yan eh. Isang si Mutabato. Limutan ko na yung personality ni Mutabato. Okay? Isa po yan sa mga nagsasabi ng araw na hindi pinaniwalaan. Ngayon po, gustong ipatawag ng Kongreso, lalo na si Congressman Jill Bongalon, yun po yung nagsabi doon sa isang press conference sa Kongreso, na interesado siyang ipatawag ito, imbitahan sa in aid of legislation, para malaman kung totoo ba. Ano ba yung kanyang basihan sa extrajudicial killing na napaka-controversial dahil nga merong sa International Criminal Court. At ito po ay nilalabanan ng ating gobyerno ngayon under President Marcos, ang mga human rights violation dahil gusto ng Pangulo rule of law. Dalhin sa husgado ang mga usapin, ang korte ang magsabi kung sinong guilty at not guilty at magparusa sa mga mapaparusahan. So tingnan natin, mukhang hahaba itong isyong ito na pinag-uusapan. Kung itutuloy ng mga kongresistang tawagan yan at paharapin, marami hong sasabihin yan. Kaya abangan natin. Ayaw natin pangunahan. Plano nila, tingnan natin kung kailang itutuloy. Iba kasi ang galaw ngayon ng Kongreso. Especially marami mga batang congressman. At saka hindi nila makalimutan na sila nilait-lait, sila tinira ng dating Pangulong Duterte na yun daw Kongreso, isa sa pinaka parang hindi magandang ehemplo, parang gano'n. O talagang hindi maganda ang kanyang ginamit na lingwahe. Ayaw ko na manggitin sa inyo. I-recall na po ninyo mga statement ni Duterte nung nakaraan, mga araw. Matindi ang kanyang batikos kay Romualdez at sa buong Kongreso. Kaya itong mga congressman ngayon nagkakaisa kasi nga dati meron silang resolution na inapruban na nagkakaisa sila na hindi sila papayag na sila lait-laitin o sirain ang institusyon ng dating Pangulo. Kaya sila nagkakaisa ngayon at gusto nilang buhayin, gusto nilang alamin ang katotohanan. Meron nga bang extrajudicial killing sa Davao at sa bansa? At yan nga po iniimbestigahan ng Human Rights Committee ng Kongreso under Benny Abante, Congressman Abante, at Committee on Dangerous Illegal Drugs ni Congressman Ace Barbers, para nga po alamin kung ano ang katotohanan nito. Any comment at reaction sa mga planong ito at ginagawa? Tayo naman ay nagbabalita lang, especially dito sa aking mga channel, lalo na po itong MA Pinoy TV. Okay? At yung isa pang channel ko, Mike Abe Opinion. Salamat po sa mga subscriber, followers at mga viewers natin sa buong mundo. Sunod na pag-usapan natin itong, alam nyo, marami na hong mga public hearing, especially sa Senado at maraming nasisirang reputasyon, pangalan ng mga personalidad sa private sector, sa politiko, at kung sino-sino. Ang tanong ngayon, meron bang napatunayan? Pangalawa, yung bang pananagutan under the law ng mga naninira ng reputasyon ng mga personalidad na inaakusahan nila na kung ano-ano, bakit hindi nakakasuhan at hindi nakukulong? Kasi ang pagsisinungaling may pananagutan sa batas. Ang paninira, ganun din. Lalo na po yung pagsisinungaling. Yung magtuturo ka na kung sino-sino ng mga tao, tapos hindi mo naman mapapatunayan. Ginagamit mo lang yung karapatan na magsalita dyan sa Senado, tapos wala namang nangyari. Katulad itong ginawa ni Senador Bato de la Rosa. Masyado niyang in-entertain. Parang member na ng Senado at parang naging chairman ng bandang huli. Itong si Jonathan Morales. Tapos ng mga contempt, pinalaya, wala na. Ganun lang ba yun? Paano yung paninirang ginawa niya sa mga tao, kay Pangulong Marcos, kay Maricel Soriano, at kung sino-sino pang binanggit niya mga pangalan na hindi naman mapatunay dahil puro hearsay, puro salita lang, walang dokumento magpapatunay doon sa kanyang mga sinasabi. Ganun lang yun, pagkalaya tapos na.
Kaya pala paulit-ulit yan siyang nagbibigay ng mga testimonya sa nakaraang mga panahon na hindi siya nakukulong. Kasi nga hindi kinakasuhan. Bakit? Di ba ang dapat gawin ngayon ng Senado, lalo na si Bato de la Rosa as chairman ng komite, gumawa ng report at kasuhan, irekomendang kasuhan ang mga tao kung may ebidensya. At yung ginawa ni Morales na talaga namang wala namang pagpapatunay, ay malinaw na meron siyang kasong perjury, pagsisinungaling. Dapat kasuhan yun. Kasi kung walang makakasuhan, sayang lang yung pera at panahon na ibinuhos ng mga senador. Isa nga yan sa dahilan, siguro kaya natanggal si Zubiri as Senate President. Dahil ilang beses pinagsabihan na ni Zubiri si Bato de la Rosa, huwag maniwala sa hearsay testimony. Dahil nakakasira sa institusyon, hindi siya tumigil. O di posibleng yan ang kinasira niya. O di ba? May damage na. Tapos yung nanira, na posibleng paninira lang dahil wala naman dokumentong may harap until now. Na kung magsalita, akala mo senador, mataas pa ang boses, nakikipagdebate pa sa mga senador. Isang gabi lang pinatulog, pinakawala na. At ngayon ay wala na, ganun ba? Abay, pagdating ng 1 taon, 2 taon, lalabas na naman yan. Magsasalita na ng di umano yung kanyang nalalaman, uulitin na naman. O, hindi ba dapat papanagutin? Hindi lang si Morales. Yung iba pang naging testigo sa Senado na malamang ay nanira lang, ay dapat kasuhan ng pagsisinungaling. Irekomenda, ang trabaho ng Senado o Kongreso, recommendatory lang, taga-rekomenda lang sila. Wala naman sila yata, hindi ko alam kung kakamali, parang wala naman silang authority na sila mismo mag-direct ng file ng kaso eh. Kasi pwede diyang ang utusan nila, Department of Justice o kaya Department of Interior and Local Government. Pero DOJ ang pinakamagandang puntahan dyan. O kaya kung taga-gobyerno, Graft and Corruption, Office of the Ombudsman. Magre-recommenda ang komite para kasuhan. So dapat magrekomenda si Senador Bato de la Rosa ng kasong perjury o pagsisinungaling laban kay Morales. Kasi wala namang naniwala sa kanya. Baka si Bato de la Rosa lang naniwala sa kanya. Ang taong bayan at ni isang senador na kasama niya sa Senado, wala naman nung naniwala kay Morales. O, di ba? So yun ang sinasabi natin, batas ay ipairal. Hindi pwedeng dahil kakampi, walang pananagutan ang naninira at may paglabag sa batas. Anong klase naman tayo niyan? Di ba? So, kung gusto ng Senado makabawi ang imahe nila, Senador Escudero, Senate President Escudero, Sir, irekomenda mong kasuhan ang mga sinungaling na testigo. Kung gusto mong dahan-dahang umangat ang iyong leadership para maiba yung iyong liderato. Pero kung hindi at magpapapugi ka lang dyan, hindi makakabangon ang bagsak na imahe ng Senado. Sa ngayon, bagsak talaga. Mas maraming naniniwalang mamamayang Pilipino sa Kongreso kaysa sa Senado. Mas maraming panukalang batas ang natapos sa Kongreso nakatengga sa Senado. Pagdating sa mga public hearing, mas naniniwala rin ang mga tao sa public hearing ng Kongreso kaysa sa Senado. Maliban na doon kay Risa Ontiveros, naisa si Ontiveros eh. Si Ontiveros, nag-iisang matapang na senador dyan. Yung iba, wala talaga eh. Ha? Yung hearing ni Ontiveros doon sa Kikibuloy case at saka itong kay Mayor Goo, makatotohanan. May tapang siya. Pinaninindigan niya. Sana all. Problema yung ibang mga senador eh. Parang walang balls.